Nagdisenador Kaya Ali nga pati Marcos. yung Gumawa pa kasi international ng monetary Jen, budget. Matrix. I-downgrade na yung economic growth projection ng Pilipinas. Matrix nga ba yan? Nakikita nila. Matingin Hindi natin meron matatarget bang yung... ano dyan? Kung ano ang... Ibaba natin yung target. Ang previous para estimate na mastermind ba tawag doon? 5.8%. Mastermind nga daw eh. Hindi mahihit yung gross domestic product growth ito. Ayun! Kaya ibinaba nila ng 5.6. Base sa nakalagay kasi dyan. Sige, ito naman stop muna ay tayo. isang ayon din sa May question mark gobyerno, sa sa ibabaw. target ng gobyerno. Sa ibabaw ni ni-revise Speaker na rin. Martin. Kasi Kasi noong si Orly Gutesa, 2025, sa third tinuturo si quarter, Saldico at si bumagsak Speaker. tayo sa 4% Ang na lang. mag-asawang Diskaya, tinuro si Saldico. Hindi tayo mabot ng si 5%. Speaker. Hindi, target Si natin Yusek 5.8. Roberto 4% Bernardo, lang. tinuro si 4 Saldico. year, ito Si Bryce pinakamababa sa Hernandez, nakalipas na apat na tinuro taon. si Alcantara. Oo. Si Alcantara, Hindi ko masyado tinuro rin si napag-usapan Saldico. eh. Si Saldico, Pero ito tinuro ay rin si medyo Romualdez. mabigat yan, Nelson, ha? Pero kung ito ay Yung titingnan Diskaya, tinuro rin si natin, Alcantara. indikasyon ito na mukhang hindi ho tinuturo. talagang maganda ang nangyayari sa kasalukuyan. Walang gera sa Pilipinas, walang Papunta kung nga sa ano, taas, hindi no? tayo nangyayari sa ibang bansa. Pero Tapos may yan na question po ang mark. nangyayari sa ekonomiya natin ngayon. Dagdagan pa natin. Ano pa? Si... Alam mo ba kung magkano Ano yan? ang utang ng Pilipinas? Eh, nilagyan din ng question mark. By the end of 2026, mahuhulaan yan. Gigest natin. Hindi, kasama natin yan. Ang mga May 500 eh. ang projection kung magkano ang magiging utang natin. Kasi batas sa taong ito. Kasi itong 6.79 trillion, pinoproject na po nila na uutang tayo ng mahigit 1 trillion peso. So yung ating 17 trillion pesos na utang, malaki ka ganyan. Ibig sabihin, para bagang so ano ang kanilang forecast? Baka naman hinto na kasi si Speaker o talagang 17 point something pinag-usapan nito. Magiging 19 trillion pesos na po ang utang natin. Senate investigation. Pataas, Ganyan ang pataas nangyayari. talaga ng pataas. Hanggang dyan lang. So ang lahat ng indikasyon ay... di ba? Ayoko na. Tama. Ayawan. Kasi si Saldico, hindi naman ito humarap eh. Baka sabihin nila siya ng video. Dalawang kabating kayo, baka kayo nananakot kayo. Ba hindi po. Ito po sa katotohanan dapat natin harapin. Yan ang sitwasyon ngayon. At saka hindi naman sa direktang nagturo kay Pangulong araw na ito, Bongbong. Kasi may ang mga diesel tao daw tumaas na ng 2 naging name piso drop. per liter. Yun ang parang sinasabing alam na ito ng Ang Pangulo. laking Walang ganyan. ganun. Yung gasolina, Wala naman piso. nagkumpirma. Nagapak tayo dyan. Eh, nung araw dyan, pagka sinabi mong tataas ang gasolina ng piso, naku po, malaking ano yan, malaking Pero ito based doon sa usapan binabanggit na yan. namin, based Nagagalit na, sa, yung diesel, pag tumaas ng 2 piso, nung araw, minority group na Senado. magbiyahe bukas. Hindi po yan natabuan ng report. Yung 1 week, ano yan, tawag Mga Blue Ribbon strike Committee sa na. Pangulo sa Ganun talaga ang... Sa kanila, wala pa kasing parang karaniwan nilang transport strike kagad yan. Ngayon, Wala pa karaniwan silang lang committee ang, report ng Blue Ribbon. ang pag-update ng gasolina. Yes. Linggo-linggo eh. At akala mo nga dyan, meron pa parang mga dating, bababa, kung tataas, maalala mo, tataas si Senator po. Marcoleta Ayun, next week, tataas may ulit. mga rekomendasyon pa nga para huwag maulit. Parang immune ba ang Di ba? tawag? Huwag maulit tayo. Yung flood sa ganyan. Dati sa malaking balita yan. Parang mga 15 recommendations ata yun, 15 o 20. Eh tayo naman, nasa ganung sitwasyon na ito. Tinalakay din dito yan. Lumabas ang mga economic managers dapat na gawin. Mga economic managers, para hindi po maulit ang flood control ng Marina. Sabihin niyo po kung anong mga hakbang na dapat gawin natin dito para ang kaisipan ng mamamayang Pilipino may tama yung mali. Di ba? Kasi kung hindi po kayo magsalita dito, may tama ba? Isang parang namumuong sama ng loob ito na son. Parang yun baka sumambulat po ito. Hindi kaya nakalagay yan. Hindi naman ba ganun naman? Dito sa binabanggit mo nga kanina. Ayun nga. Yung tabaan Diba? sa pool, sabi nila. Ay, nako. At sa panahong ganito, Jen, importante yung mataas ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan. At sa leader. Oo. Kasi kapag ka hindi, hindi mo magkakatulungan eh. Wala, magkakatulungan para pababa. Para pababa po yan. Yun nga. Dapat po yan, meron tayong triggering factor para kahit pa paano sumikad pataas. Yun. Hindi po sumikad pababa. At sana, ang isa sa factor na yan, ay ito nga paglutas sa mga anomalya sa flood control eh. Kasi iyan ang isa sa sinasabi dito dyan sa report na kung bakit lumaki yung utang natin. Na-trigger na nga ng gusto, no? Kasi yung mga, dahil sa flood control project, hindi nawala ng gana yung ibang magnegosyo sa Pilipinas. Totoo. Una. Pangalawa, natigil yung mga project, yung paggasta, Yes. bumagal ang takbo ng ekonomiya. Yan yung sinasabi natin noon pa, Anderson. Hindi ko may isang kontrobersya, ang gagawin mo, itigil yan, ihinto yan. Eh paano, iikot ang ekonomiya natin? Yan na nga po. Pigilan nyo yung katiwalian. Ituloy yung programa. Di ba? Yes. Lagi na lamang kapag may iskandalo, ang sagot natin, itigil yan. Ihinto nyo yan. Paano yung lihitin mo? Di ba yun yung iniiyak nyo ng mga nasa construction sector na? So sabi ko nga sa iyo, ang dami ngayon mga construction company, ayaw kumuha ng project. Sa gobyerno ha, takot. Baka hindi mabayaran. Yung iba naman, niwalang papasweldo sa tao. Naniningil sila ngayon sa mga ahensya ng gobyerno, hindi binabayaran. Yun ang problema. Paano ngayon ito? So lahat yan, trigger yan. At ito pang 2026, Jen, mukhang pinigilan din nila yung mga
project na yan. Ayun nga, kasi pinagmamalaki, binabaan na namin yung budget ng DPWH, ha? Na para bang Pati yun ang tamang paraan, di ba? Ewan ko kung tama po. Dapat yung tamang paggastos. Yun. Tamang pagbabantay. Oho. Pero kung ititigil mo yun, hindi po pwede. Ay, hindi po. Kasi paano na lang yung mga babayan nating nakalubog ngayon sa baha, Jen? Na umaasa sana sa flood control. Yung mga kababayan natin, construction worker. Ayun pa. Di ba? Libo-libo po yan. Ano hanap buhay nila? Yun, ang problema ho natin dyan. Kaya pala nasa isang araw, meron tayong kaibigan na nagbalik na pala ngayon yung mga yung mga nag-snatch ng cellphone. Di ba dati matagal na tayo wala na babalitaan na ganyan? Kasi sabi nila, wala na, ang cellphone ngayon, mura na lang. Oo. At saka iba dyan dati, di ba? Yung pinabibili ng shabu, pinagkukuha na kung ano-ano. Ngayon pala, meron na naman nag-snatch ng Ganun na cellphone. naman? Meron na naman daw. Naku po. Pati nag-snatch ng mga kwintas, kaya po, kung saan-saan. Nagbalikan? Nagbalikan na naman daw. Ito po, yung mga sabi nga nila, parang kuto lang sa ulo ito na halos hindi mo pinapansin. Pero makati ito. Masakit sa ulo ito. Oo, at yan, pagka maliliit na ganyan, nagkasama-sama, malaki din ang impact sa lipunan. Di ba? May indikasyon po yun na mas malaki. Oo. Mukhang bumabalik yung dati nating problema. Yun nga. Ang problema natin. Kailangan dito talaga medyo aksyon na. Ako naman, sa parte ng PNP, ng law enforcement, ng Pangulo, sana alam na po nila ang tamang aksyon at gagawin nila dito sa bagay na ito. Di ba? Paano yan dyan? Doon sa Senate Blue Ribbon Committee, na parang report na nga yung nilabas ni Senador Ping Lacson, no? Bago nagsimula ata kahapon, nilahad parang na. report na niya kung ano mga nangyari. Ang problema, hindi ho sang-ayon ng minority. Dun Sa mga report. suki na palatuntunan ito, naunang naglabas ang minority group ng kanilang report. Sa programang ito, kasi ang nagponente ata noon, kumbaga mga parang justices, ang ponente nung report ay Senador Rodante Marcoleta, dating chairman ng Blue Ribbon Committee. Yes. Pero ang kanyang report, hindi niya pinokus sa kanyang nung siya pang chairman. Parang 3 hearing na siya ang chairman, 3 hearing din na ang chairman Senador Ping Lacson. Yun nga. Doon niya hinugot yung report na yon ng minority group na son. Ayun. At meron hong reaction dyan, si Senador Rodante Marcoleta. Siguro ba maganda, pakinggan na lang ho muna natin. Sige nga. Ano ba yung nabanggit ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee sa naging takbo ho ng hearing sa Senado? Pakinggan ho natin. Ako, I was a little bit disappointed. Personal ko to. Kasi sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. At doon na-concentrate ang usapan. Totoo yun eh. Ang ginamit nila is MYPS, which is multi-year planning and system. Samantalang meron silang PCMA, which is more accurate. Meron pa silang Survey 123. Yun ang ngayon, inumpisahan na naman sa MYPS. So, anong mapaprofit natin doon? Wala. The coordinates are wrong. Ayan, mga babayan. Oo nga naman, kasi yung coordinates na yan, noong pa pinag-uusapan. Hindi ba? Noong unang-una pa. At ito naman po, ang reaksyon ni Senador Amy Marcos. Ayan o, sabi niya rito, nako po, parang wala nga hong pinapatunguhan itong investigasyon sa flood control anomaly. Meron ba tayo na tinig ni Senador Amy Marcos? Pakinggan po natin. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin, kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offense sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan ito. Nalulungkot tayo, binaboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Kaya medyo nakakalungkot. Ayun. So ito yung press con pala kayo na to ni Senador Amy at Senador Dante. Nagdo Senador Amy Marcos. Gumawa pa nga sila dyan ng Jen yung Matrix. Matrix. Paano ni Duterte? Matrix nga ba yan? Link. Patingin nga natin, meron bang dyan? Kung ano ang... para sa kanila, para ba mastermind ba tawag doon? Mastermind nga daw eh. Link diagram. Kayo ba talaga tumutumbok? Ayan. Ayan Ayun! Former. Nakalaki kasi dyan. Sige, stop muna tayo. Oo. Yan. May question mark sa ibabaw.
Sa ibabaw ni Speaker Martin. Oo, kasi ito, si Orly Gutesa, tinuturo si Saldico Oho. at si Speaker. Oo. Ang mag-asawang Diskaya, tinuro si Saldico, nabanggitin si Speaker. Oho. Si Yusek Roberto Bernardo, tinuro si Saldico. Si Bryce Hernandez, tinuro si Alcantara. Oo. Si Alcantara, tinuro rin si Saldico. Oo. Si Saldico, tinuro rin si Romualdez. Oo. Yung Diskaya, tinuro rin si Alcantara. Ibig sabihin, may common na tinuturo. Oho. Common ay papunta nga sa taas, ano? Oho. At tapos may question mark. Question, sino yan? Bunuan? Hindi. Si, ano yan? Si, Nilagyan nila ng question mark. So, Hindi natin mahuhulaan yan. i-guess natin. Hindi, kanya-kanyang guess daw yan. Ang tumama, may panalong 500 eh. Atong Ang ako. Atong Ang yan eh. Atong Ang, ang Hindi, ano mastermind yan? dyan. Si, yung dating hepe ng Bucor. Si Bantang? Si Bantang. Nagkagulo-gulo na. Oh. So, ibig sabihin, para bagang hinto na ba? Baka naman hinto na kay Speaker kung talagang based dito. Based ang pinag-uusapan Ito dito lang. kasi Ha? yun yung ano, yung... Oo. Ito yung base sa Senate ha? Oo. Senate investigation. Ganyan ang nangyayari. Hanggang dyan lang. Oo. Hanggang dyan lang, di ba? Tama. Oo. Kasi si Saldico, hindi naman to humarap eh. Wala. Nagawa lang siya ng video. Oo. No, na tinuturo nga niya si Speaker. Oh. At saka hindi naman siya direktang nagturo kay Pangulong Bongbong kasi may mga tao daw na nag-name drop. Yes. Na parang sinasabing alam na ito ng Pangulo. Walang gano'n. Na wala namang nagkumpirma. Di ba? Oh, yun ang sitwasyon diyan, pangyayari na yan. No? So, Yun. oh. Pero ito based doon ang binabanggit namin, based ito sa minority report, minority group ng Senado. Hindi pa po yan ang kabuuan ng report ng ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senador Ping Lacson. Sa kanila wala pa kasing Wala pa silang matrix. wala pa silang committee report Wala pa. ng Blue Ribbon. Oo. Nag-update lang sila. Yes. At saka alam ko nga dyan, meron pa mga, kung maalala mo, si Senador Marcoleta, may mga rekomendasyon pa nga para wag maulit eh. Di ba? Wag maulit yung flood control anomaly. Yes. Di ba? Parang mga 15 recommendations ata yun, 15 o 20. Or basta, mga ganun po. Tinalakay din dito yan eh. Kung paano mga dapat na gawin na batas o reglamento para hindi po maulit ang flood control anomaly na son. Yun. Yan. Kasi yun ang talagang tinutumbok ng investigasyon eh. Oo. Di ba? In aid of legislation, may tama yung mali. Tama. Di ba? Oo. Eh ngayon kasi mailigtas ang may tama. Parang yun ata ang ano eh. Hindi kaya? Hindi naman ba ganun ang ano Yung ba sa- tinatama. yung tamaan sa pool, sabi nila. Ay, nako. Pero Alam mo, Eric, mga kababayan, this is the thing that that really strikes me about this whole thing, that how a lot of people are missing the boat. No, they don't see that historical times are upon us and that they're being called to take a stand. In other words, no, they miss it. They miss talaga that the opportunity that's being given to them for their moment at greatness. Kasi I believe that people who study history, like PRRD, who are really good students of history, gustong-gusto niya to. Gustong-gusto niya ito. Alam niya kung anong ginagawa niya. Like, remember when we were with him the night before we were illegally detained in Congress, no? Congress. He said, you're being asked to take a stand for your country. Konti lang yung nabibigyan ng ganyan, 'di ba? So, in other words, no, these people, while all they think about is their pension or playing golf, kasi yun yung naririnig ko eh. Yan lang concerns nila, pension, yung palaki lang ng tiyan nila. Ganun ba? Dito ba, dilagay ba kayo sa mundong ibabaw para mag-golf at para mag-pension? Depende na lang sa iyo. I don't believe that. I believe we were placed here for greatness, no? Or basta for other people, to serve other people, di ba? So, and when we fight for freedom, like we're doing, the goal is to free people, no? Even their minds, and that they should fight for it as well. Eric, let's look at the video. You wanna look at the video? Andyan na. O sige, Yeah. kung ready na ang video, ito po yung vision ni Pastor Apollo Kibalay share to the people bago po siya i-incarcerate sa mga paratang na ang layunin ng gobyerno ni Marcos at Romualdez ay lumpuin ang kanyang tagapagsuporta sa information sa mabuting gawa ng mabuting gobyerno na pinamunuan noon ni Pangulong Duterte. Let's have the video, Ma'am Lorraine. That's the train. Yan yung train. Mga kababayan, yan yung vision ni Hindi ko pa Pastor. nakikita, Ma'am. Nandyan na ba? Oo, nandyan na. Wala akong nakikita. Siguro. Are we playing it Sierra right now, Ma'am? Madre. Yeah. We're there sa 100 Islands sa Pangasinan. Kasi doon tayo nagsimula sa Batanes yata. No, so, now, nasa Capas Tarlac na. The trains, no? Ang pangarap ay ikokonekta ang lahat ng mula Luzon hanggang Mindanao.
At hindi lang yan, kasi si Pastor kasi hindi lang siya puro salita. Ayaw niya ng salita, in other words, no? In fact, ayaw niya yan. May mga kinausap siya ng mga Chinese sa China government, and they said, yes, we can do that, no? Ang dali-dali lang yan. Kasi nakita mo naman yung infrastructure ng China. Ang China naman kaya nilang pagdugtungin ang train sa mga bundok. Kaya nilang tawid ang dagat ng milya-milya, 65 kilometers na dagat na ginawa nila into 2 hours lang ang travel, dating 4 hours, no? The longest bridge, yung Macau-Hong Kong. Oo. And bottom line, ang governance, ma'am, ano? Mga kababayan, I hope nakikita niyo po sa ating pina-flash, no? Kasi sa site ko, ma'am, wala kong na-visualize. Nakikita sa monitor. So ngayon, nasa Visayas na yung train. So and actually hindi ito drawing na plano. Parang talagang meron siyang, ayan, nasa Bohol na tayo, Eric, andyan na yung train. Bullet train ito, mabilis, no? At pag hindi ka kasi nakatira, hindi mo na-experience, nasa Cebu na siya. Kapag hindi mo na-experience kung ano ibig sabihin ng magkaroon ng sistema na ganyan, hindi mo masyado naintindihan yung kahalagahan. Agree. Pero kasi na-experience ko na dito sa Japan, no, foot on the ground na. Ang ganda-ganda pala, ang ganda-ganda talaga kasi even though you're in Tokyo, you can have goods brought to you kasi I go to the onsen on a regular basis, no? Parang ano nila yon, public bath nila yon. Imagine spring water from as far as Iwate, which is north, no, bandang Hokkaido, layo-layo na nun, nakakaabot sa Tokyo kasi nga meron silang ganyang sistema. So, buhay na buhay ang komersyo. Nasa Mindanao na tayo. So, magkakadikit, no? Agad-agad, di ba? Oo. Yan po ang problema, ma'am, na dahil nga sa tinanggal ni Marcos at nila Romualdez at ang sindikato ang counterpart ng government para doon sa mga big ticket projects. Marami pong mga foreign assisted projects ay hindi matutuloy. Yeah. At dahil nga wala ng counterpart ng government, inilagay nila sa pagnanakaw sa flood control projects. For example, ma'am, ang subway na sa panahon ni Pangulong Duterte sa Gawang Metro Manila ay nabubuo, ngayon ma'am, matitinay ito ng mahigit 3 years dahil nawala po ang counterpart nito for 2 years na pinayagan ni Marcos. Ibig sabihin, ang share ng government na dapat ay counterpart sa pundo ng Japan ay nawala. Kaya walang mangyayari sa proyektong ito kundi madidelay. Ang Mindanao Train System or Railway System Project ay nawala din po, ma'am, sapagkat ang counterpart na 50 billion pesos ay hindi rin po pinayagan ni Marcos na ma-release sa first 3 years ng pagpapatupad ng program. So meaning to say, maraming halimbawa ang pag-link up ng bridge ng Iloilo, Panay, Guimaras, Negros na na-approve sa panahon ni Pangulong Duterte at mayroon ng counterpart mula sa Chinese and even sa Korean government na-discarrel din po ito, hindi na rin may patupad. Kaya po, ang malaking budget ng counterpart para sa mga funding ng big ticket projects na may foreign assistance na wala dahil ang pundo kinurakot pinapunta sa flood control projects. Ganon po ang malaking krimen na binabanggit namin ni Ma'am Norin dito kung bakit ang vision na ito na binanggit ni Pastor Kibuloy ay realistic at doable. Kung ang gobyerno ay ginawa niya ang tama na punduhan niya ang counterpart, arikuin niya hindi ito kurakutin at mag-work together sa mga abanting gobyerno like Japan, Korea, and China. Ma'am Noring. And gagawin ito ni Inday, no? Pag president siya, sigurado ako gagawin niya yan. At kayang-kaya niya yan, no? Kayang-kaya niyang gawin. Pero I think that a huge part of the reforms, no, in our country ought to include punishing the most guilty, no? Because ang ginawa ni Bongbong Marcos, no, yung administrasyon niya, tumakbo siya para magnakaw, tapos yung administrasyon niya pinagtatakpan ang pinaka-mastermind na magnanakaw, no? Sa madaling salita, talagang very pathological na talaga, very dysfunctional na ang nangyari sa Pilipinas. At nakikita natin yan all over. And alam mo Eric, na mga kababayan, hindi ito kaya ni Bongbong Marcos. Wala siyang kapasidad. Wala siya. Lahat sila, kahit si Martin Romualdez, lahat sila nandiyan, pinakita nila. Kahit si Vince Dizon, oh my God, are you kidding me? Talagang wala silang kapasidad, wala silang alam. Yan yung sinabi ni PRRD, wala kayong alam. Kitang-kita naman. Ano ba naman ang alam lang nila? 'Di ba? Magnakaw, mag-bribe, yung pera ng bayan ang ginawa nila pang suhol. Kasi yun lang naman ang track record nila, manuhol ng tao, but to give services. I mean, look at Martin Romualdez, has been a congressman for decades. And yet yung distrito niya is one of the poorest. Para sila Johnny